May mga pagmamahal na hindi biglang nawawala. Unti-unti lang itong nauubos, sa bawat hindi pinansin, sa bawat salitang hindi sinabi, at sa bawat pagkakataong pinili ka lang kapag convenient. Hindi ka iniwan ng isang beses. Pinagod ka araw-araw hanggang sa ikaw na mismo ang mapagod magmahal. At ang mas masakit, minahal mo pa rin kahit ramdam mong ikaw na lang ang lumalaban. Sa simula masaya, buo, punong-puno ng pangako. Pero habang tumatagal, ikaw na lang ang nag-a-adjust. Ikaw na lang ang umiintindi. Ikaw na lang ang nagpapatawad. Hanggang sa dumating ang puntong hindi mo na kilala ang sarili mo kung ikaw ba ay partner o tagapaghintay. Doon mo mararamdaman na ang pag-ibig pala ay pwedeng maging tahimik na sakit at ang pananatili ay mas masakit kaysa sa pag-alis. Hindi lahat ng pagmamahal ay sinisira ng third party. Minsan sinisira ito ng kawalan ng effort, ng paulit-ulit na pagbaliwala, at ng paniniwalang andyan ka pa rin kahit anong mangyari. At kapag naubos ka na, saka lang nila marirealize ang halaga mo, pero huli na. Dahil ang taong pinagod mo, kapag napagod na, hindi na bumabalik. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang katotohanan sa likod ng pag-ibig na unti-unting namamatay. Hindi para sisihin, kundi para mamulat. Para maintindihan mo na ang tunay na pagmamahal ay hindi ka inuubos, hindi ka nililito, at hindi ka ginagawang option. Dahil ang pag-ibig na totoo, pinipili ka kahit walang dahilan. Number 1, ang simula ng pagod sa pag-ibig. Sa simula ng relasyon, puro saya, kilig, at pangako ang nararamdaman mo. Lahat ng bagay ay bago, lahat ay exciting. At bawat sandali ay puno ng pag-asa. Ngunit dahan-dahan, ang tamis na iyon ay nagiging mabigat. Hindi mo namamalayan, unti-unti kang napapagod, hindi sa kakulangan ng pagmamahal nila, kundi sa pagod mo na laging nag-a-adjust, nag-aantay, at nagpipilit manatili. Sa bawat hindi mo sinasabi ang nararamdaman mo, bawat pagkakataong pinipili mong huwag magreklamo, at bawat sandaling pinili mong magpatawad kahit paulit-ulit na nasasaktan, nagkakaroon ka ng emosyonal na utang sa sarili mo. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging dahilan ng exhaustion. Ngunit, kapag ikaw na lang ang lumalaban para mapanatili ito, dumarating ang punto na ang pagod mo ay mas malaki kaysa sa pagmamahal mo. Ito ba ang unang hakbang sa pagkilala sa sarili? Ang pagtanggap na minsan, ang pagmamahal mo ay nauubos hindi dahil sa kakulangan sa puso mo, kundi dahil sa kakulangan ng effort at balanse sa relasyon. Dito nagsisimula ang proseso ng self-awareness at emotional awakening, na maghahanda sa iyo para sa mas matibay at mas malusog na paraan ng pagmamahal sa sarili mo at sa iba. Number 2, paulit-ulit na pagkakasakit ng puso. Paglipas ng panahon, napapansin mo na ang relasyon ay hindi na tulad ng dati. Ang mong kilig at sayaman ay unti-unting napapalitan ng pag-aantay, panghihinayang, at kawalan ng kasiguraduhan. Paulit-ulit kang nasasaktan pero patuloy pa rin ang pagmamahal mo. Dito nagsisimulang maramdaman mong bigat ang emosyonal, na fatigue na hindi mo agad nakikita. Ang sakit na dulot ng paulit-ulit na pagkakasala o pagkukulang ay mas malalim kaysa sa isang beses na pagtatalo. Dahil sa bawat pag-overlook mo sa mali nila, sa bawat pag-unawa mo sa hindi nila sinasabi, unti-unti kang napapagod emotionally. At habang napapagod ka, mas nagiging tahimik ka, hindi dahil wala kang damdamin, kundi dahil sinusubukan mong protektahan ang puso mo. Sa puntong ito, mahalagang maintindihan na ang pagmamahal ay hindi dapat nakakaubos ng enerhiya mo. Ang pagtitiis ay hindi palaging kabutihan. Minsan ito ay senyales na kailangan mong suriin kung ang relasyon ay nagdudulot pa rin ng growth o puro drain na lang. Dito rin nagsisimula ang pagtuklas sa balanse ng pagnisiming sa pagmamahal sa partner at pagmamahal sa sarili. Number 3. Kapag naiwan kang nag-iisa kahit nasa relasyon, isa sa pinakamahirap na damdamin sa pag-ibig ay ang pakiramdam na naiiwan ka kahit magkasama kayo. Hindi tungkol sa pisikal na paglayo, kundi sa emosyonal na distansya. Habang patuloy kang nagmamahal, nararamdaman mo na parang ikaw na lang ang lumalaban para mapanatili ang relasyon. Ang partner mo ay tila naroon lang kapag convenient at nawawala kapag kailangan mo sila. Sa bawat sandali ng pag-iisa sa loob ng relasyon, unti-unti kang napapagod. Hindi sa pagmamahal mo, kundi sa kakulangan ng reciprocation. Dumarating ang punto na kahit anong gawin mo, parang kulang pa rin at paulit-ulit na pinapasa sa'yo ang responsibilidad ng kaligayahan at stability ng relasyon. Sa tahimik mong pakikipaglaban, napapansin mo na ang pagmamahal mo ay nagiging burden sa sarili mo. Dito mo natutunan ang pinakamahalagang aral.
Ang tunay na pagmamahal ay hindi dapat nakakaubos ng enerhiya at hindi ka dapat mapagod ng sobra para lang manatili sa isang relasyon. Kung ang relasyon ay paulit-ulit na nagdudulot ng emotional drain, ito ay senyales na kailangan mong gumawa ng desisyon para sa partner o higit sa lahat para sa sarili mo. Number 4. Ang pag-ibig na pinipilit lamang. Minsan, hindi mo namamalayan. Pinipilit mo ang sarili mo na magmahal kahit ramdam mo na ubos ka na. Pinipilit mo dahil ayaw mong masaktan ng iba, dahil ayaw mong mawalan ng tao, o dahil naniniwala ka na kaya mo pang ayusin ang relasyon. Ngunit sa bawat pilit na sandali, unti-unti kang napapagod emotionally at mentally, at nawawala ang kalinawan ng isip mo. Ang pagmamahal ay dapat natural, hindi pilit. Kapag palaging ikaw ang nagbibigay ng higit, at ang partner mo ay tila hindi nakakaintindi o walang effort, nagkakaroon ng imbalance. Ang imbalance na pagmamahal ay parang pagtakbo sa gulong. Di mo na nakikita ang dulo, at habang tumatakbo ka, mas napapagod ka. Sa puntong ito natututo ka na ang pagmamahal ay hindi lamang sacrifice, ito ay paggalang sa sarili at sa damdamin mo. Kapag napagod ka sa pilit na relasyon, may mahalagang aral na matutunan. Hindi ibig sabihin na hindi ka karapat-dapat magmahal, kundi hindi ka karapat-dapat mapagod sa isang relasyon na hindi pantay ang effort. Ang tunay na pagmamahal ay mutual, hindi eksklusibo sa isang panig lang. Number 5. Pagpili sa sarili sa halip na sa relasyon. Sa huling bahagi ng pagod na pagmamahal, unti-unti mong natutuklasan ang kahalagahan ng pagpili sa sarili, kaysa sa pagpipilit manatili sa isang relasyon na paulit-ulit kang pinapagod. Dito mo natutunan na ang tunay na lakas ay hindi sa pagtitiis ng sobra, kundi sa kakayahang sabihin, hindi na ako pwedeng ganito. Kapag pinili mong unahin ang sarili mo, hindi ito nangangahulugan na hindi mo mahal ang partner mo. Nangangahulugan, na naunawan mo ang halaga mo at hindi mo nahahayaang ang pagmamahal mo ay maging dahilan ng sariling pagkasira. Ang desisyon na ito ay hindi madaling gawin, lalo na kung may attachment, memories at pangako na pinagsaluhan. Ngunit sa sandaling gawin mo ito, nakakaranas ka ng isang uri ng kalayaan na dati ay hindi mo alam na posible. Ang pagpili sa sarili ay hindi selfish. Ito ay act of self-preservation at self-love. Sa bawat hakbang na pinipili mong protektahan ang damdamin mo, natututo kang magmahal ng tama, hindi lamang para sa iba, kundi higit sa lahat para sa sarili mo. Number 6. Kapag napagod ka, dito nagsisimula ang bagong pag-ibig. Kapag naubos na ang lakas mo sa isang relasyon, nagkakaroon ka ng pagkakataon na muling tuklasin ang sarili mo. Yung pagod at sakit ay nagsisilbing wake-up call, isang senyales na panahon na para pagtakda ng boundaries, alagaan ang emosyon mo, at mag-focus sa sariling growth. Dito mo natutunan na ang tunay na pagmamahal ay hindi nakabase sa panghihina mo, kundi sa respeto mo sa sarili mo. Sa puntong ito, natututo ka rin na ang bagong pag-ibig ay hindi pilit, hindi nakakaubos, at hindi nagdudulot ng pagod. Ito ay mutual, balansado, at nagbibigay halaga sa bawat isa. At habang lumalaban ka para sa sarili mo, dumarating ang pagkakataong makilala ang tao na handang magmahal sa'yo nang hindi ka napapagod at hindi ka pinapababa. Ito rin ang bahagi ng journey na mahirap tanggapin. Minsan, ang pag-ibig na tunay at tama para sa'yo ay nagsisimula lamang pagkatapos mong bitawan ang pagod at ang maling relasyon. At kapag naramdaman mo ito, mararamdaman mo rin ang kalayaan, kapayapaan, at posibilidad ng pagmamahal na totoo at malusog. Minsan ang pinakamahirap na hakbang sa pag-ibig ay hindi ang pagmamahal sa iba, kundi ang pagmamahal sa sarili. Kapag napagod ka, natututo kang pahalagahan ang sariling damdamin, kalayaan, at kapayapaan higit sa anumang relasyon. Ang tahimik mong pagod ay hindi kahinaan. Ito ay wake-up call na panahon na para gumawa ng desisyon. Manatili sa paulit-ulit na sakit o bumangon at pumili para sa sarili mo. Ang tunay na lakas sa pag-ibig ay nasa kakayahang sabihin, hindi ko nahahayaang ubusin ang sarili ko para sa isang relasyon na hindi pantay ang effort. Sa sandaling pumili ka para sa sarili mo, hindi mo lang pinoprotektahan ang damdamin mo, pinapayagan mo rin ang pagkakataong makilala ang pagmamahal na mas malusog, mutual, at nagbibigay halaga sa'yo. Huwag mong ikahiya ang paglayo o ang pagtigil sa pag-ibig na nagdudulot ng pagod. Ito ay bahagi ng journey para sa isang mas matibay at mas malayang puso
Dardan, ang tumunay mo na pagmamahal ay mo hindi nagpapagod, hindi na nagpapababa, ay hindi pinipilit. Kapag natutunan mo ito, bawat hakbang mo ay patunay na handa ka na sa pagmamahal na karapat dapat sa'yo at sa wakas, ang puso mo ay makakapagpahinga at makakakita ng liwanag. At madami pa tayong matutunan dito. For more video, please subscribe to my channel, Psychology Trap Breaker, at huwag kalimutan na mag-like and share at maraming salamat sa masugid kong subscribers.